Kapag dumating ang panalangin ito sa buhay mo, hindi ito aksidente, kundi isang malinaw na tugon mula sa langit na nagsasabi sa iyo na ang pagbabago ay magsisimula ngayon. Dahil alam ng Diyos ang bawat gabi na pinilit mong ngumiti sa kabila ng kawalan. Bawat umaga na bumangon ka na may pangambang baka hindi mo kayanin ang araw. Bawat luha na itinago mo sa likod ng katahimikan. Bawat pagkabigo na pilit mong binura para hindi mahalata ng iba. At ngayong naririnig mo ito, ramdam mo na hindi ka nag-iisa sapagkat ang mensaheng ito ay dumating sa pinakaangkop na sandali kung kailan ang puso mo ay halos mawalan na ng lakas at kung ilang beses mo nang tinanong ang langit, ilang beses mong inusal ang kailan darating ang tulong, ito na ang tugon. At kung nakarating ka rito, ito ay patunay na may biyayang nakaabang sa iyo, may pag-asang bubulaga sa buhay mo at may pagbabago na sisimulan hindi bukas kundi ngayon mismo dahil ang panalangin ito ay hindi ordinaryo. Ito ay may kapangyarihang espiritual na humahaplos sa mga sugat ng puso at bumabasag sa mga hadlang ng kakulangan. At habang ipinagpapatuloy mo ang panunood na ito, mararamdaman mong unti-unting gumagaan ang bigat sa dibdib dahil ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos habang binubuksan mo ang puso mo sa panalangin ito. Kaya ngayon, hayaan mong ang mensaheng ito ang magpatunay sa iyo na hindi pa huli ang lahat, na hindi ka iniwan at na may kayamanang darating sa iyo na hindi mo kailanman inasahan. Kaya manatili ka rito sapagkat sa bawat salitang maririnig mo mula sa panalangin ito, unti-unting mababago ang daloy ng iyong buhay pinansyal. At sa pagtatapos ng video na ito, ikaw mismo ang makakapagsabi, nagbago ang lahat matapos kong marinig ang panalangin ito. Baka isa ka sa mga taong palaging nagbibigay ng lakas sa iba, pero kapag ikaw na ang nanghihina, walang kahit isa ang nakakakita. Baka isa ka sa mga pilit lumalaban araw-araw, kahit punong-puno na ng takot at pangamba ang puso mo. Baka isa ka sa mga nagtitiis sa katahimikan, humihiling na sana may makapansin na pagod ka na, nahirap ka na, naubos ka na, pero sa kabila ng lahat, pinipili mo pa ring ngumiti para sa mga mahal mo sa buhay. Pinipili mong magpakatatag, dahil alam mong walang ibang tutulong sa'yo, kundi ikaw. At habang ginagawa mo iyon, gabi-gabi kang nakikipag-usap sa Diyos, sa isip lang, sa bulong lang. Dahil baka wala ka ng lakas para manalangin ng malakas. Baka wala ka ng boses para humingi ng tulong. At ngayon, habang pinapakinggan mo ang panalangin ito, baka sinasabi mo sa sarili mo, ako ito, ako ang tinutukoy. At totoo, ikaw nga ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nilikha ang panalangin ito. At hindi ito para sa lahat, kundi para sa mga taong kagaya mong lumalaban tahimik, umiiyak sa dilim, umaasang may kaginhawaan na darating. Ilang beses ka na bang nagbilang ng mga araw hanggang sumahod? Ilang beses mo nang pinagkasya ang wala para lang may makain ng pamilya mo? Ilang beses mo nang itinago ang luha mo sa likod ng bawat ayos lang ako? Ilang beses ka na bang humingi kay Lord ng kahit konting himala? Isang sagot lang, isang tanda lang na may liwanag pa sa dulo ng lahat ng ito. At kung naririnig mo ito ngayon, ito ang tanda, ito ang sagot. Hindi ka sinukuan ng langit, hindi ka kinalimutan ng Diyos, at oo, naririnig niya ang sigaw ng puso mong halos mawalan na ng pag-asa. At habang bumabagtas ka sa panalangin ito, may mararamdaman kang kakaiba, parang init sa dibdib na parang sinasabi sa iyo, anak, narito ako, kasama mo ako, hindi kita pababayaan. At sa puntong ito, gusto kitang anyayahan, manatili ka hanggang sa huli, huwag mong iwanan ang video na ito. Dahil may himalang darating, may panibagong lakas na isasalin sa iyo. At kung sa puso mo ay nararamdaman mong ikaw ito, kung ang kaluluwa mo ay naantig habang binabasa mo ito, huwag mong baliwalain. Dahil ito ang panalangin ginawa para sa mga kagaya mong handang maniwala kahit paulit-ulit nang nabigo, handang magtiwala kahit paulit-ulit nang nasaktan,
at handang sumubok muli sapagkat alam mong kapag si Lord na ang kumilos, walang imposible. Kaya ngayon, hayaan mong ang panalangin ito ang maging daan mo para maranasan ang pagbabago, hindi bukas, kundi ngayon, hindi sa ibang tao, kundi sa iyo, oo, sa iyo mismo. Ngayon ay oras na para ibunyag ang isang lihim na hindi sinasabi ng karamihan, isang lihim na espiritual, simple ngunit makapangyarihan na kapag isinabuhay mo at buong pusong isinunod, magdadala ng pagbabago sa iyong kalagayang pinansyal. At ang lihim na ito ay hindi pera, hindi trabaho at hindi negosyo, kundi panalangin. Oo, panalangin na dinadalanginan hindi lamang sa labi, kundi mula sa kailaliman ng puso, panalangin na sinasamahan ng pananampalataya, pagkilos at paninindigan, sapagkat ang tunay na pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa espiritu, kung saan ang kaisipan ay napapalitan ng pananalig at ang takot ay nauupos ng tiwala, at kung sa mga oras na ito ay nararamdaman mong may gumagalaw sa puso mo, kung may katahimikang unti-unting bumabalot sa iyo habang binabasa mo ito ang presensya ng Diyos. Ito ang simula ng bagong kabanata sa iyong buhay, at sa panalangin ito, ikaw ay hindi lamang makikinig, kundi makikibahagi. Dahil ang bawat salitang bibigkasin ay may kapangyarihang tumagos sa langit at magpabago ng kalagayan. At kung handa ka nang buksan ang puso mo, kung handa ka nang yakapin ang panibagong simula, isama mo ang sarili mo sa panalangin ito na sandaling ipapanalangin. At habang sinasambit natin ito ng sabay-sabay, mararanasan mo ang kapangyarihan ng pagkakaisa sa pananalig. Sapagkat kung saan may dalawang o higit pang nagkakaisa sa panalangin, nandoon ang Diyos, kumikilos, sumasagot at gumagawa ng imposible. At kung sa puso mo ay may hiling kang nais na ibulong, ihanda mo ito ngayon dahil sa darating na sandali, ito ay isasama natin sa panalangin may himala. Ngunit bago iyon, tandaan mo ito. Ang panalangin may himala ay yaong panalangin may pagtitiwala. At kung kaya mong isuko ang pangamba mo, kung kaya mong maniwala kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, iyon ang panalangin binabasag ang mga hadlang at humahatak ng biyaya mula sa langit pababa sa lupa. Kaya habang papasok na tayo sa panalangin gabay, hinihiling ko sa iyo na ilagay mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Limutin mo muna ang takot, ang problema, ang takot na mawalan, at buksan mo ang sarili mo sa posibilidad ng himala. Sapagkat ngayong araw na ito, sa mismong oras na ito, may kapangyarihang bumababa sa buhay mo, at ito ang mismong sandali kung kailan nagsisimulang gumalaw ang langit para baguhin ang daloy ng iyong pananalapi. Hindi bukas, hindi sa isang taon, kundi ngayon mismo. Ama naming nasa langit, sa sandaling ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at pusong naghahangad ng kaginhawaan, hindi lamang para sa aming mga pangangailangan, kundi para sa kapayapaan na matagal na naming hinahanap sa gitna ng kaguluhan. At ngayong nananalangin kami, dalangin namin ang iyong presensya na bumaba sa bawat tagapakinig ng panalangin ito, na ang bawat salita ay maging kasangkapan ng iyong kapangyarihan, at ang bawat luha na hindi na kayang pigilan ay maging simula ng pagpapagaling. Panginoon, alam mo ang lalim ng aming mga iniinda, alam mo ang bawat butil ng pawis na lumalabas sa katawan ng isang anak mong nagtatrabaho araw-araw, ngunit tila hindi pa rin sapat. Alam mo ang bawat gabi ng pagkabalisa, ng pagkukubli ng sakit sa likod ng ngiti, at alam mo ang bawat halinghing ng pusong pilit lumalaban kahit nauubos na. At sa gabing ito o sa araw na ito, kung kailan pinakinggan ng anak mong ito ang panalangin ito, hinihiling namin na ikaw mismo ang bumisita sa kanya. Yakapin mo siya ng iyong pag-ibig na hindi nagsasawa. Yakapin mo siya ng iyong kapayapaang hindi nabibili ng pera.
At sa oras na ito ay idinadalangin namin ang tunay na pagbabago sa kanyang kalagayang pinansyal, hindi para sa pansariling luho, kundi para sa dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. At kung ang anak mong ito ay may utang na pilit binabayaran, bigyan mo siya ng himala na hindi inaasahan, isang bukal ng biyaya na kahit siya ay magtataka kung saan ito nanggaling. Ngunit alam niyang ito'y galing sa iyo. O Diyos, Ikaw ang may hawak ng lahat ng kayamanan sa langit at sa lupa. Ikaw ang may kapangyarihang bumaligtad ng kalagayan sa isang iglap. Kaya ngayon, hinihiling namin na sa ngalan ni Jesus, buhusan mo ang anak mong ito ng pabor, ng koneksyon, ng tamang tao, ng bukas na pinto, ng trabaho na may dangal, ng negosyo na iyong basbasado, at kung siya ay nawalan ng pag-asa, ibalik mo iyon ngayon sapagkat ang panalangin ito ay panimulang muli. Hindi lamang sa panlabas kundi sa loob, binubuksan namin ang aming puso. Panginoon, ituwid mo ang aming pag-iisip, alisin mo ang mentalidad ng kakulangan. Itanim mo sa amin ang kaisipang Ikaw ay Diyos ng kasaganaan, hindi ng kasalatan. Ikaw ay Diyos ng kabutihan at hindi ng kahirapan. Ikaw ay Diyos ng muling pagbangon at ngayon, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang bagong simula. At sa pagpapatuloy ng panalangin ito, Panginoon, hinihiling namin na basagin mo ang bawat tanikala ng kakulangan, bawat sumpa ng utang, bawat siklong paulit-ulit na pagbagsak sa pananalapi. At sa oras na ito, winawasak namin sa pangalan ni Jesus ang bawat espiritu ng kahirapan na gumagapos sa buhay ng anak mong ito. Bawat kaisipang nagsasabing hindi siya karapat-dapat sa kasaganaan. Bawat tinig sa isip niya na nagsasabing hanggang diyan ka na lang. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay naniwala kami na hindi na magbabago ang takbo ng aming buhay. Patawarin mo kami kung nawalan kami ng pag-asa. Pero ngayon, sa harap mo, itinataas namin ang aming mga kamay. Sumisigaw kami mula sa kaibuturan ng aming kaluluwa. Ama, tulungan mo kami. Ama, iligtas mo kami sa pagkakalugmok. Ama, isulat mong muli ang kwento ng aming buhay pinansyal. Nais naming makita ang iyong kamay na kumikilos. Nais naming maranasan ang iyong kapangyarihan. Nais naming masaksihan ang himalang matagal na naming ipinaglalaban. At sa bawat salitang binibigkas namin ngayon, alam naming may ginagawa ka na. Alam naming may binubuksan ka na. Alam naming may ipinapadalang sagot na sa aming direksyon. At habang pinapakinggan ng anak mong ito, ang panalangin ito, hayaan mong maramdaman niya ang katahimikan na nagpapatunay na ikaw ay naroroon, hindi sa ingay, kundi sa bulong ng Espiritu. Hindi sa yaman ng mundo, kundi sa kayamanang nagmumula sa iyong presensya. At sa mga oras na ito, aming Panginoon, itinataas namin ang bawat suliranin sa pananalapi na nagpapabigat sa kanyang puso. Bawat bayarin na hindi niya alam kung paano mababayaran. Bawat pagkabigo sa mga negosyong akala niya ay magtatagumpay. Bawat pinto na isinara ng tao sa kanya at naniniwala kami, Panginoon, na kahit sinarhan ng tao, bubuksan mo ang mga pintong hindi kayang pigilan ng sinuman. Sapagkat ikaw ang Diyos ng himala, Diyos ng pagbabalik, Diyos ng mabilisang kilos. At ngayon, hinihiling namin, Panginoon, na kung may mga utang na kailangang mabura, ikaw ang magpadala ng biyaya. Kung may mga pautang na kailangang makuha, ikaw ang gumawa ng paraan. Kung may mga pangarap na tila nawala na, ikaw ang bumuhay muli ng pag-asa. At sa bawat galaw ng aming pananalig, hayaan mong kumilos ang langit. Hayaan mong bumaba ang iyong biyaya. Hayaan mong dumaloy ang iyong kayamanan na higit pa sa kayang ibigay ng mundong ito. At sa oras na ito, tinatanggap namin ito ng buong puso, buong pananampalataya, buong pananalig. Panginoon, alam mong hindi pera ang tunay naming habol, kundi kapayapaan. Ang kapayapaang hindi nag-aalala kung may pambayad sa kuryente, kung may pambili ng pagkain sa mesa, kung may sapat para sa matrikula ng aming mga anak. Ang kapayapaang hindi kailangang ngumiti kahit luhaan,
Hindi kailangang sabihing okay lang kami kahit sa loob ay wasak na. At ngayon, dalangin namin na ang kapayapaang ito ay magsimulang dumaloy, hindi lamang sa aming panlabas na kalagayan, kundi sa aming kalooban. Alisin mo ang kaba sa puso naming hindi malaman kung saan kukuha ng pambayad. Ang takot na baka mawalan ng tahanan. Ang kaba sa pagtanggap ng sulat ng bangko o tumatawag na hindi namin masagot dahil alam naming tungkol sa utang ito. Panginoon, tulungan mo kami. At kung sa mga oras na ito ay may anak ka na nakikinig sa panalangin ito na halos mawalan na ng pag-asa, yakapin mo siya ngayon. Pakita mo sa kanya na hindi mo siya tinalikuran. Pakita mo na may plano ka pa, na may pangako kang hindi pa napuputol, at sa bawat wala na akong magagawa na kanyang nasambit, palitan mo ng hindi pa tapos ang Diyos. Sa bawat gabing umiiyak siya ng patago, palitan mo ng umagang may pag-asa, at sa bawat pintuang sinarhan ng mundo, buksan mo ang mga bintana ng kalangitan para sa kanya. Bigyan mo siya ng biyayang lampas sa kanyang hinihiling. Bigyan mo siya ng kasaganaan, hindi lang para sa kanya, kundi para maging daluyan siya ng tulong sa iba. Dahil Panginoon, ang panalangin naming ito ay hindi lang para kami yumaman, kundi para kami maging kasangkapan mo sa pagpapala. Gamitin mo ang aming tagumpay para mas marami pa ang makakilala sa iyong kabutihan. Gamitin mo ang aming pagbabago para mas maraming puso ang muling maniwala na may Diyos na tumutugon, na may Diyos na nagbibigay, at habang binibigkas namin ang bawat panalangin, dalangin namin ang liwanag ng Espiritu Santo ay lumukob sa bawat sulok ng aming tahanan. Linisin mo ang paligid naming puno ng stress, puno ng agam-agam, puno ng takot, at palitan mo ng katahimikan, ng kumpiyansa, ng lakas at pananampalataya, Panginoon. Hindi namin alam kung paano mo gagawin, pero nagtitiwala kami na gagawin mo dahil ikaw ay tapat. At ang panalangin ito ay hindi aabot sa aming puso kung wala kang layunin. At kung sa mga oras na ito, Panginoon, may anak ka na nawalan na ng gana, nawalan ng panaginip, nawalan ng direksyon dahil sa paulit-ulit na pagkatalo, hinihiling namin na ibalik mo ang apoy sa kanyang puso. Ibalik mo ang pananabik na mangarap muli, ang tapang na bumangon kahit ilang beses nang nadapa, ang paniniwala na may naghihintay pang mabuti, sapagkat ang mga pangarap na binuo niya noon ay hindi mo isinulat sa kanyang puso para lang mabaliwala, kundi isinulat mo para matupad sa tamang panahon. At kung ang panahon na iyon ay ngayon, Panginoon, buksan mo ang lahat ng kailangang buksan, ipakita mo ang mga taong tutulong, ilayo mo siya sa mga peke at magnanakaw ng pangarap, at itutok mo siya sa direksyong may katuparan. Kung sa puso niya ay may kagustuhang magnegosyo, ilagay mo sa kanya ang karunungan at lakas ng loob. Kung naghahanap siya ng trabaho, buksan mo ang pinto ng oportunidad na hindi niya inaasahan. Kung may kliyente siyang matagal nang hinihintay, isulat mo ang kanyang pangalan sa pabor. At kung may kontrata na para sa kanya, Panginoon, hayaan mong ito ay mapirmahan sa iyong oras. Sapagkat alam naming ang iyong oras ay laging tama. At ngayon, habang dinadala namin sa iyo ang bawat pangarap, bawat plano, bawat paghahangad, ibinabalik namin ito sa iyo, Panginoon, dahil naniniwala kami na sa iyong mga kamay, lahat ay posible. Sa iyong mga kamay, kahit ang imposible ay nagkakaroon ng daan. Sa iyong mga kamay, ang dating wala ay nagiging higit pa sa sapat. At sa oras na ito, Panginoon, itinataas namin hindi lang ang mga bayarin, hindi lang ang takot, kundi ang buong pagkatao namin, lahat ng sugat, lahat ng sakit, lahat ng tanong na bumabagabag sa amin, lahat ng galit na pilit naming nilulunok, lahat ng inggit na ayaw naming aminin, lahat ng kahinaan na ayaw naming ipakita. Inilalapit namin sa iyo, sapagkat hindi mo kami huhusgahan, hindi mo kami itataboy, kundi yayakapin mo kami tulad ng ama sa alibughang anak. Tatakbuhin mo kami, Panginoon, at sasabihing, "Anak, matagal na kitang hinihintay."
At oo, sa oras na ito, kami ang anak mong iyon bumabalik sa iyo hindi bilang perpekto, kundi bilang pagod, bilang basag, bilang wasak, ngunit handang magpaayos sa iyong presensya. At kung ito ang simula ng aming bagong kabanata, Panginoon, hayaan mong ito'y magsimula sa iyong salita, sa iyong direksyon, sa iyong layunin. Dahil ayaw na naming magdesisyon ng kami lang. Gusto naming sumunod sa iyo. Gusto naming hawakan mo ang aming kamay at gabayan mo kami sa daan na may liwanag. Kahit hindi madaling daan, basta't kasama ka, sapat na iyon. Panginoon, habang binibigkas namin ang panalangin ito, alam naming may kinikilos ka na sa lugar kung nasaan kami. Alam naming kahit hindi namin nararamdaman agad ang resulta, may himalang unti-unting bumabalot sa paligid namin, sapagkat ikaw ay Diyos na gumagawa kahit sa katahimikan, Diyos na kumikilos kahit hindi namin namamalayan. At kung sa puso namin ay may bahid pa ng pagdududa, palitan mo ito ng pananampalataya na mas matatag kaysa dati. At kung kami ay muling tinatablan ng takot dahil sa mga nakaraan naming pagkabigo, palitan mo ito ng kumpiyansa na nakabase hindi sa amin, kundi sa iyo. Dahil alam naming hindi mo kami dadalhin dito kung wala kang planong baguhin ang aming buhay. At ngayong naririnig namin ang iyong salita sa anyo ng panalangin ito, naniniwala kami na may pagsabog ng biyaya na mangyayari, hindi lang sa pananalapi kundi sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Panginoon, hinihiling namin ang kagalingan sa aming emosyon kung kami ay nasaktan ng paulit-ulit, kung kami ay pinangakuan pero iniwan, kung kami ay ginamit, ipinagpalit, kinalimutan. Tulungan mo kaming gumaling dahil hindi kami makakaabante kung patuloy kaming nakakadena sa sakit. At kung kaya naming magpatawad, bigyan mo kami ng biyaya para gawin ito. Dahil sa pagpapatawad may pagdaloy ng kalayaan at sa kalayaan may kasaganaan. At kung sa puso namin ay may galit sa sarili, sa mga desisyong mali, sa mga pagkukulang naming alam naming kami ang may gawa, Panginoon, patawarin mo kami at tulungan mong mapatawad din namin ang aming sarili. Alisin mo ang boses sa loob naming nagsasabing, kasalanan mo ito. At palitan mo ng tinig mong nagsasabing, anak, simulan mong muli. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang lahat-lahat. Walang natitira, lahat ng plano, lahat ng pangarap, lahat ng pera, lahat ng pag-aalala, lahat ng tanong, lahat ng hindi namin maintindihan at hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Ituwid mo ang daan, itama mo ang mga maling hakbang, at kahit hindi namin maintindihan ang proseso, bigyan mo kami ng lakas para magtiwala sa resulta kahit pa may delay, kahit pa hindi ayon sa gusto namin, dahil alam naming kung ikaw ang may kontrol, laging may kabutihan sa dulo. Laging may biyayang susulpot, laging may liwanag na papalit sa dilim. At sa oras na ito, naniniwala kami, umaasa kami, tumatanggap kami, at nagpapasalamat kami dahil alam naming ito na ang simula ng bagong kabanata. Ama naming Diyos, habang patuloy naming dinadalangin ang iyong kabutihan, binubuksan namin ang aming puso sa lahat ng anyo ng kasaganaan na nais mong ipagkaloob, hindi lang sa anyong pera, kundi sa anyong kalusugan, sa anyong kapayapaan, sa anyong pagkakabuo ng pamilya, sa anyong pagpapatawad sa sarili at sa iba. At kung may mga bagay pa kaming kinikimkim na sagabal sa biyaya mo, Panginoon, tulungan mo kaming pakawalan ito, tulungan mo kaming bitawan ang kontrol, dahil alam naming ikaw ang higit na nakakaalam kung kailan, paano at saan dadating ang sagot. At sa mga oras na kami ay napanghihinaan, hayaan mong ang panalangin ito ay maging tulay ng lakas. Hayaan mong ang bawat salita ay tumimo sa kaluluwa at mag-ugat sa pananampalataya. Panginoon, tinatanggap namin ang mga pagbabagong darating kahit hindi madali, kahit may pagsubok, dahil alam naming sa dulo nito ay may biyayang naghihintay. At kung sa oras na ito ay may anak ka na gustong bumitiw o nawawalan ng dahilan para ipagpatuloy,
Padalhan mo siya ng tanda, kahit maliit, kahit simpleng pabor, na magsasabing, "Anak, kasama mo pa rin ako." Panginoon, hindi naming hiling ang maging mayaman sa mata ng mundo, kundi ang maging mayaman sa iyong pag-ibig, mayaman sa pananalig, mayaman sa kakayahang tumulong sa iba. At kung bigyan mo man kami ng higit pa sa aming kailangan, gagamitin namin ito para sa iyong kaluwalhatian. Hindi para ipagmayabang, kundi para ipamalas sa mundo kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat, at kung gaano ka kadakila sa buhay ng mga taong buong pusong nagtitiwala sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, idinideklara namin na ang kahirapan ay wala ng kapangyarihan sa amin, ang takot ay wala ng puwang sa puso namin, at ang kakulangan ay napalitan na ng kaganapan. Ang kawalan ng direksyon ay napalitan ng malinaw na gabay. At ang dating puso naming laging nag-aalala ay ngayoy tumitibok sa kapayapaan. At sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, hindi namin ito tinatapos bilang ritual, kundi bilang deklarasyon ng bagong panahon, panahon ng pag-angat, panahon ng kasaganaan, ng panahon ng paghilom, panahon ng bagong simula. At kami, bilang iyong mga anak, ay buong puso, buong kaluluwa, buong pananampalatayang sumasambit ng pasasalamat, sapagkat kahit hindi pa namin nakikita, alam naming ginagawa mo na. Kahit hindi pa dumarating, alam naming parating na. Kahit hindi pa namin hawak, alam naming hawak mo na. Kaya't sa iyong ngalan, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, tinatanggap namin ito, buong pananalig, buong paniniwala, buong pagtitiwala, ngayon at magpakailanman. At habang humihinga kami ng malalim ngayon, Panginoon, iniimbitahan ka naming manahan, hindi lang sa panalangin ito, kundi sa bawat araw na darating, sa bawat desisyon, sa bawat pagharap sa hamon, sa bawat pagtayo mula sa pagkadapa, at sa bawat pag-asang muling binubuo. Nais naming kasama ka, Panginoon, hindi lang sa mga araw ng tagumpay, kundi lalo na sa mga oras ng pagkalugmok, sa mga oras na wala kaming maibigay, kundi luha, sa mga oras na wala kaming maipakitang resulta, sa mga oras na ang meron lang kami ay panalangin. At ngayon ay patuloy naming binubuksan ang aming espiritu upang tanggapin ang lahat ng nais mong ibigay, sapagkat alam naming hindi ka madamot, hindi ka malayo, hindi ka tahimik, kundi laging handang makinig, laging handang yumakap, laging handang kumilos para sa kapakanan ng iyong mga anak. Kaya kung may mga bahagi pa ng buhay namin na sarado pa sa iyong kilos, basagin mo ang mga ito, Panginoon. Basagin mo ang mga pader ng pagdududa, ng trauma, ng sakit, ng pagod, ng galit, at palitan mo ng kalayaan, ng liwanag, ng pag-ibig at ng layunin, dahil gusto naming mabuhay ng hindi lang basta nabubuhay, kundi nabubuhay para sa iyo, para sa kapwa, para sa misyon mong itinakda para sa amin bago pa kami isinilang. At kung ang misyon namin ay maging daluyan ng kasaganaan, Panginoon, turuan mo kaming maging tapat, maging mapagpakumbaba, maging masinop, at higit sa lahat, maging masaya sa pagbabahagi, dahil wala kaming pag-aari na tunay, kundi ang mga bagay na ikaw ang nagkaloob. At kung kaya naming magtiwala sa iyo sa mga maliit na bagay, alam naming pagkakatiwalaan mo rin kami sa mas malalaking biyaya. At ito ang aming pangako ngayon, Panginoon, kung pagpapalain mo kami, hindi kami magiging sakim, hindi kami magiging mayabang, kundi mananatili kaming nakaluhod sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba, at ginagamit ang bawat yaman para sa kabutihan. At ngayon, habang humihinto kami sa katahimikan ng panalangin ito, maririnig naming muli ang iyong tinig sa puso naming nagsasabing, "Anak, handa na ang lahat. Lumakad ka na may lakas ng loob dahil kasama mo ako." Ngayon, Panginoon, sa pinakatuktok ng panalangin ito, buong puso naming ipinapahayag na ang aming buhay ay hindi na katulad ng dati, dahil alam naming may nangyaring hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam sa kaluluwa, isang paglaya,
isang pagputol, isang panibagong pagsisimula, at sa mga salitang ito, binibigkas namin ng buong pananalig. Ang pagpapala ay dumarating, ang kasaganaan ay sumasakop sa bawat sulok ng aming tahanan. Ang takot ay napalitan ng pananampalataya, at ang kawalan ay napalitan ng kabuuan. Panginoon, salamat dahil kahit hindi kami karapat-dapat, minahal mo pa rin kami, inabot mo pa rin kami, at ngayon, sa panalangin ito, nilalagyan mo ng direksyon ang bawat yapak namin, tinatanggal mo ang kalituhan, at pinapalitan ng katiyakan na may naghihintay na tagumpay. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, habang ang puso namin ay bukas na bukas sa iyong espiritu, sinasabi namin, kami ay handa na, kami ay tumatanggap, kami ay umaangkin sa iyong mga pangako. At kung sa mga nakaraang taon ay palaging kapos, palaging may kulang, palaging nangangamba, mula sa araw na ito'y tapos na, sapagkat binasag na ng panalangin ito ang lahat ng hadlang na iyon. Tinanggap na namin ang bagong kabanata na sagana, payapa at nakasentro sa iyo. At kung may pagdududa pa sa puso ng nakikinig ngayon, Panginoon, palitan mo ito ng kapayapaan na higit pa sa pag-unawa, ang kapayapaang alam mong galing sa iyo. At sa oras na ito, kung ramdam ng anak mong ito na may kakaibang init sa kanyang dibdib, kung may luha sa kanyang mga mata, ito ang presensya mo na kumikilos. At habang nararamdaman niya ito, Panginoon, palakasin mo pa. Bigyan mo siya ng kumpirmasyon mula sa langit. At sabay-sabay naming ipinapahayag ngayon, aking pagpapala ay parating na. At o Panginoon, ito na ang oras. Hindi na bukas, hindi na sa susunod na buwan, kundi ngayon, dahil ito ang oras na ikaw ang nagsabi, at sa iyong salita kami ay humahawak. At bilang tanda ng aming pananalig, binibigkas namin sa mga komento, aking pagpapala ay parating na. Hindi dahil kailangan naming ipakita sa iba, kundi dahil nais naming ideklara ito sa mundo na kami ay naniniwala. At kung sino man ang may pusong bukas sa panalangin ito, Panginoon, bigyan mo siya ng sagot sa loob ng 72 oras, isang sagot na magpapaluha sa tuwa, isang sagot na magpapakilala sa iyo ng mas malalim, isang sagot na magpapalalim pa sa pananampalataya. At sa pagtatapos ng panalangin ito, hindi natatapos ang pagkilos mo, kundi ito pa lang ang simula. At kami, bilang iyong mga anak, ay sumisigaw ngayon sa aming mga espiritu. Salamat. Panginoon, tinatanggap ko na ang himala ko. Ngayong narinig mo na ang panalangin ito at naramdaman mo sa puso mong may kapangyarihang gumalaw sa bawat salita, tandaan mong hindi pa rito nagtatapos ang kilos ng Diyos. Sa katunayan, dito pa lamang nagsisimula ang isang bagong yugto ng iyong buhay. Isang yugto na puno ng liwanag, direksyon, pag-asa at kasaganaan. At kung naramdaman mong parang para talaga sa iyo ang mensaheng ito, iyon ay dahil totoo. Ito ay sinulat at inihanda ng langit mismo para sa iyo. Dahil kilala ka ng Diyos, alam niya ang detalye ng bawat luha mo, ng bawat buntong hininga mo, ng bawat pangarap mong nilabanan ng realidad. At ngayong binuksan mo ang iyong puso, ginawa mong posible ang hindi mo maisip na mangyayari sa loob ng darating na mga araw. Kaya huwag kang bibitaw, huwag mong hayaang matapos ang araw na ito na hindi mo sinasabing muli, Panginoon, ako ay handa. Gamitin mo ako, pagpalain mo ako. Ilagay mo ako sa lugar kung saan ako ay magiging daluyan ng iyong kabutihan. Dahil mula ngayon, bawat dasal mo ay naririnig na may kasamang pagkilos. Bawat kilos mo ay may basbas. Bawat hakbang mo ay may patnubay. At sa tuwing mararamdaman mong muli ang takot o pagdududa, bumalik ka dito, pakinggan mong muli ang panalangin ito at hayaang paalalahanan ka nito na ang Diyos ay hindi kailanman tumitigil sa pagkilos. At oo, maaring hindi agad-agad mo makita ang resulta, ngunit sa espiritu, gumagalaw na ang biyaya,
Humahanap na ito ng daan, ng pagkakataon, ng taong gagamitin para maihatid sa iyo ang sagot. At habang naghihintay ka, huwag mong sayangin ang pananampalataya mo. Panatilihin mo itong buhay sa pamamagitan ng pagsambit ng pasasalamat kahit wala pa sa kamay mo ang hinihiling mo, dahil ang tunay na pananalig ay hindi nakabase sa nakikita kundi sa alam mong darating. At ngayon, habang tinatapos mo ang panunood na ito, nais kong bigyan ka ng isang imbitasyon na magpapatibay sa paglalakbay mong ito. Isulat mo sa mga komento. Dumating na ang aking tagumpay, hindi dahil gusto mong makita ng iba, kundi para ideklara mo sa mundo, sa espiritu at sa sarili mo na ito na ang simula. At kung nais mong patuloy kang samahan ng panalangin tulad nito araw-araw, maaari mong isave ang video, mag-subscribe sa pahinang ito at pindutin ang kampanita para sa susunod nating panalangin. Dahil araw-araw ay isang panibagong pagkakataon para sumamba, manalangin at maranasan ang kabutihan ng Diyos. At kung mayroon kang mahal sa buhay na sa tingin mo'y kailangan ding marinig ito, huwag kang mag-atubiling ibahagi sa Kanya ang panalangin ito, maging tulay ka ng pag-asa, dahil hindi aksidente na narito ka ngayon at hindi rin aksidente kung sino ang padadalhan mo nito pagkatapos, at ngayong ang puso mo ay puno ng pananampalataya, puno ng pag-asa, puno ng Espiritu ng Diyos. Huwag mong hayaang maubos ito. Panatilihin mong buhay sa araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin, pagtitiwala at pagsunod sa Kanyang tinig. At habang pinipikit mo ang iyong mga mata ngayon, sabayan mo ako sa huling panalangin. Ama, maraming salamat. Tinatanggap ko ang bagong kabanata. Inaangkin ko ang kasaganaan. Nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari. Alam kong ikaw ang kasama ko. At sa panahong darating, babalik ako dito, hindi na bilang umaasa, kundi bilang patotoo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At oo kapatid, babalik ka rito bilang patunay ng himala. At kapag dumating ang oras na iyon, isulat mo sa komento. Nangyari na sa akin, para ang iba namang nananalangin ngayon ay magkaroon ng lakas ng loob na maniwala na sila na ang susunod, dahil ang Diyos ay gumagawa sa kanyang panahon at ang panahon ng iyong tagumpay ay ngayon.